2020, panahon ni Rodrigo Duterte, si Elmer Cordero, 72 anyos at may iniindang hernia, ay ikinulong matapos sumama sa 6 na jeepney drivers na nagprotesta sa Caloocan para payagan silang makapamasada. Muli sa gitna ng lockdown, sa halip na kaunting konsiderasyon, hindi siya pinalaya dahil may pending estafa case kaugnay ng hindi nabayarang upa. Kahit isa pang kaso laban sa kanya ay na-dismiss na noon pa. Habang nakikipaglaban lang siya para mabuhay at maitaguyod ang pamilya, ang sagot ng palasyo, charges must be faced regardless of age. Walang awa, walang tinatawag na humanitarian grounds. Kahit alam nilang marupok na ang kanyang katawan at payak lang ang dahilan ng kanyang pakikibaka. Pero tingnan ang contrast ngayon. Si Rodrigo Duterte, dating Pangulo at may kinakaharap na mas mabigat na kaso sa International Criminal Court. Crimes against humanity. Dahil sa libo-libong EJK ay mismong ipinaglalaban ng Senado na bigyan ng House arrest para raw sa humanitarian considerations. Si Elmer Cordero, isang pobreng trooper, matanda at may sakit, walang humanitarian considerations at kinulong. Si Duterte, makapangyarihan, pinoprotektahan at ginagawan pa ng espesyal na resolusyon para sa kanyang ginhawa. Ito ang malinaw na larawan ng hustisya sa bansa. Ang mahirap na lolo, walang awa. Ang makapangyarihang leader, sobra ang awa. Ginagawa ito ng mga senador hindi dahil sa prinsipyo, kundi para sa boto at para mapanatili ang kanilang political career habang sikat pa si Duterte. Sir President, nakakaiyak lang po. Kaya lang po kami makapitan. Kaya lang tumutulong, wala mautahan. Kaya maaksin na lang gobyerno yung problema namin yung makakuha kayo ng kalutan. Kaya lang po talaga kami. Kaya makakuha kami na kahit tutuman lang, paano makatagal na po. Halika. Magkwentuhan nung muna tayo. And fix what I've broken. Maraming pong salamat, Mr. President, sa inyong abot tayo na may tutulong niyo sa akin. Maraming pong salamat. Saludo po ako sa inyo.